Si Sir Eddie ay graduate ng West Point. Si Joseph Ejercito ay Ateneo dropout. Si Eddie ay statesman. Si Erap ay kainuman. Kahit ang kanyang palayaw, Erap o pare, ay nagpapatunay na sa mata ng masa, hindi ordinaryong politician ang kanilang binoto. Bago pa pumasok sa politika si Erap, superhero na siya. Yan ang di mabubura sa utak ng masa. Nandiyan ang kanyang trademark wristband. He was not eloquent with the English language, but so what? Kaya nga siya mabenta dahil parang ipinamumukha ng lahat na sawang-sawa na sila sa mga edukadong Inglesero na wala namang nagagawa para sa kanilang buhay. Ang boto para kay Erap ay sampal sa lahat ng tradisyonal na politikang Pinoy. Yung image na ipoproject, as I said earlier, ano na yun hindi na masyado naging problema kasi compared to the other candidates, siya lang talaga yung may franchise sa mahihirap no? Dahil doon sa slogan niya at saka yung empathy niya through years both of public service and acting. Being a movie actor, no? Syempre na may feel siya talaga nung ng masa. And makikita mo, again, whether consciously or not, no? Lahat ng roles niya nung artista siya, mga jeepney driver, diba, mga labor leader, yung mga ganun no? I don't think he really has played a rich guy. I think we can also consider Erap as a traditional politician in the sense that he was mayor. But of course, having identified himself with the masses and being like them who was self-made, college dropout, maybe uneducated, they find common identification with him. Popular tong taong ito. Ang lakas ng appeal sa masa. I saw it for myself. Sumasama ako sa mga kampanya. Diyos ko, kung dumugin ng mga tao yan, halos matumba na yung sasakyan, yung kotse sinasakyan namin And hayop ang reception talaga. So, kung babasahin mo si Erap sa kanyang image na unang-una, hindi siya nahiyayang makihalo sa masa, hindi mo naman nakikita siya na parang nagdidiri kumamay o parang pilit ang ngiti. Hindi naman siya mukhang believable naman siya pag kumakain ng kamay. Hindi ba? He's on message, katulad sinasabi ng mga advertising experts. Maski yung mga bahay niya, mas maganda sa Forbes Park, alam mo, wala naman nag-i-envy sa kanya. Parang okay lang, yun naman ang parang nabubuhay ang mahirap sa mga pangarap ni Erap na malambot na upuan, maraming pagkain, lechon araw-araw, di ba? Yun ang gusto natin. So, yun ang sikreto ni Erap. The same reason na successful yung image making ni Magsaysay, ni Quezon, ni Marcos, nahanap mo kay Erap. At hindi mo nahanap sa mga kalaban niya. Si Erap Estrada po ay walang sasantuhin. Maging kaibigan o kamag-anak, kapatid o maging anak. Ang mali ay mali. Ang nagkasala ay dapat ikulong. Feeling empowered ang masa dahil ang kanilang superhero ay nandoon na sa Malacanang. Ang katropa ay presidente na ngayon at ni minsan hindi nila kinwestiyon ang kanyang kakayahan o kredibilidad bilang presidente. Siya ay isa sa kanila at para sa kanila. Ako si Joseph Ejercito Estrada ay mataimtim na nanunumpa. ay taimtim na nanunumpa. Kilalang kilala si Erap bilang artista, pero iilan lamang ang nakakaalam tungkol sa kanya bilang politiko. Iba kasi iba yung aura ng presidency no? Like, nung kampanya, people could call him pare or sir. Is my case, I would call him sir. Nung presidente na, talagang Mr. President ka na, gano'n, no? So, I don't know, no? Siyempre, siguro yung feeling na ako na ang presidente, alam ko ginagawa ko, no? I guess,
siguro miski ako, kung ako yung nasa position niya, mag-iiba talaga yung perspectives mo no? That is why talagang merong mga meron siguro mga desisyon na sablay. Kahit ano ang sinasabing ginagawa ni Erap, hindi madaling makumbinsi ang masa. Sagad ang kanilang sampalataya kay Asyong Salonga. Kung meron mang umaangal o nag-a-accuse sa kanya ng pang-aabuso ng power, yun ay dahil hindi matanggap ng mga sosyal at pa-intelektual na isa sa masa ang nakatira sa Malacanang. At kung maraming pera si Erap ay dahil talaga namang mayaman na siya bago pa siya naging presidente, di ba? Superstar siya, di ba? People somehow still believe in him in the sense that if ever he committed any corruption, no, that he really didn't dip into the public treasury and that kind of thing. No? That people tend to think that his only crime was that he trusted some of his friends too much, that he was too good to a fault to his friends, and that if at all the huweting money didn't come from the national treasury or that kind of thing. Ano nga ba ang ginawa nitong si Erap na hindi rin naman ginawa ng ibang tumira dito sa Malacanang? Ang sabi, galit lang daw ang mga mayaman na walang puso para sa mga mahirap dahil naisahan sila ng isang artista. Impeachment case number 001-2000 entitled in the matter of the impeachment of Joseph Ejercito Estrada, President of the Philippines, for bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Pero para sa middle class, complete with their cell phones and skills in texting, hindi ganon ang issue eh. It was one of disillusionment and so-called moral decadence. Ibang-ibang ikalawang pagtitipon sa EDSA na naganap 14 years later. Walang human rights violations. Walang salvaging. Walang garapalang paggamit ng puwersa para mang-api ng mga maliliit na tao. Kundi highlight ng isang national soap opera. This court is a court. It is to administer justice. Ito na siguro ang highest rating soap opera na sinubaybayan ng lahat ng mga Pinoy. Parang nabura ang realidad ng tunay na buhay sa isang scripted na pelikula. All of a sudden, pati ang history natin ay complete with heroes and villains, twists and turns of the plots, and even dance numbers. Lahat yan naging isang palabas. I must admit that may siege mentality na noon sa Malacanang, starting siguro no mga middle of November until the fall, January, no? And so decision making was not what it was supposed to be, no? Talagang kuminsan darating kami sa palasyo, si presidente nando doon sa bedroom at nakikinig ng TV yung impeachment trial, no? So under such kind of parang naka-autopilot ang Malacanang halos noon, Sa media ipinanganak at nagtagumpay si Erap. His larger-than-life image was immortalized on movie screens. Sa media rin binihag ang paglaho ng kanyang kapangyarihan. Diminished to the size accommodated by a TV screen.